Panibagong tensyon ang pumutok sa pagitan ng Amerika at China nang pabagsakin ng una ang isang umano'y Chinese spy balloon. Nangyari yan kung kailan gumugulong ang hiling ng Amerika sa Pilipinas. Nadagdagan ang mga lugar dito na pwedeng ma-access ng kanilang militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni June Veneracion at Ian Cruz. Matapos ang ilang araw na pagmomonitor kasunod ng pagpasok nito sa American airspace sa taas na 60,000 feet. Pinabagsak sa bahagi ng Atlantic Ocean ng air assets ng Amerika ang anilay Chinese spy balloon. Alinsunod yan sa utos ni US President Joe Biden. Git ng China, hindi ito pang espiya kundi isang civilian meteorological airship lang na ginagamit sa pagsasaliksik at napadpad sa airspace ng Amerika. Gayunman, ipinagpaliban na rin ni US Secretary of State Antony Blinken ang kanyang nakaplanong biyahe sa Beijing. Bro, kahit sa Pilipinas, the UFO tingal daw. Bro. May mga namataan na rin namang kakaiba sa Himpapawid, tulad sa Pangasinan at sa Baguio nitong Disyembre, na di makumpirma kung ano ng ating militar. Nagkaroon po ng pag-iimbestiga at pagtatanong, tsaka pagkakaroon ng pag-identify dun sa nasasabi na flying object. Hindi ma-establish kung ano talaga yun. Pero posibleng weather balloon ayon sa Pag-asa. As of January this year, wala po tayong reported another sighting of the same flying object po na na-observe po ng ating mga kababayan noong December. Ano't anuman, patuloy raw na minomonitor ng militar ang ating airspace sa bahagi ng Northern Luzon. Uminit din ang usapin sa pagitan ng Amerika at China sa pagpayag ng Pilipinas na dagdagan ng 4 ang mga lugar kung saan magkakaroon ng access ang mga tropang Amerikano sa bisa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Wala pang formal na anunsyo pero maugong nakasama ang ilang kampo ng militar sa Cagayan na higit 600 kilometro lang ang layo sa Taiwan. Itinuturing ng China na isang probinsya nito ang Taiwan kahit meron itong sariling gobyerno. Pero ngayon pa lang, malamig na ang gobernador ng Cagayan sa posibilidad na yan. Pero ako po, it's not welcome. Well, any foreign, sa akin, any foreign forces or foreign bases is staying in our country, especially kung sila, nuclear power sila, will always be a magnet also for nuclear power attack. We could not afford to be ganun. Sabi ng ilan, ang bentahin ng EDCA tulong sa pagtugon sa mga kalamidad. Habang sabi ng AFP, bukod sa mga military exercise at disaster response, maghahatid ng EDCA ng economic activity at oportunidad para sa mga mamamayan ng mga host LGU. Ayon naman sa security analyst at profesor ng political at security anthropology sa UP Diliman na si Dr. Chester Cabalza, mahalaga na mapalakas natin ang depensa sa Northern Luzon. Nagbago kasi yung security landscape right now. No? Ang pinaka malaking puwersa nila ng mga Amerikano sa ating bansa in terms of their bases nasa Palawan and of course in Subic and Clark. No? Wala masyadong bases in the north. Most likely dahil because of the impending security issue that might occur in Taiwan, most likely you have to secure the islands in northern Cagayan. Ang bili naman ng Pangulo sa ating sandatahang lakas. We therefore have to be more agile in our responses, not only in the military area, but also in diplomacy, also in geopolitical negotiations. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras.